Panibagong karahasan na naman sa eskwelahan. Isang grade 11 student ang binugbog umano ng 3 kapwa estudyante sa Barangay Granada, Bacolod City. Nagtamo ng mga sugat sa kamay at nananakit daw ang ulo at batok ng biktima matapos ang nangyari. Ayon sa kanya, hinamon siya ng suntukan. Git naman ng mga nambugbog, dumipensa lang sila. Nauna raw naghamon sa kanila ng away ang biktima at nagbanta pa umano. Iniimbestigahan na ng eskwelahan ang insidente. Hindi muna pinapapasok sa klase ang mga sangkot. Kinumpirma naman ng Bacolod City Police na nagpa-blotter na ang biktima. Sugatan ng isang lalaki matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa gusali ng isang supermarket sa San Juan City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Malalaking tipak ng semento ang nagkalat sa tabing kalsada sa Barangay Pedro Cruz, San Juan City, pasado alas 7 kagabi. Bumagsak ang mga tipak mula sa bahagi ng gusali ng supermarket. Natuklap din ang bahagi ng kisame. Bigla lang kumalabog, ma'am, na pagtingin ko sa kaliwa, bumagsak na pala yung namin, finishing na semento. Buti na lang yung banda rito sa may kalsada na walang tao. Kaya walang natamaan. Tapos yung banda sa may gilid ng kabila, may nagtitinda ng prito ng manok. Kaya doon na pinsala ang mga tao doon sa kabila. Buti na lang yung sa driveway parking, walang lumalabas na sasakyan kaya walang napinpinsala. Narinig ko rin po yung pagbagsak mo ng mismong yung parang kisame. Malalaki po yung naging crack ng pagkakahulog at saka yung bahagi ng malalaki pong bato at saka bitak. Ayon sa San Juan Police, isang lalaking 18 anyos ang nabagsakan ng mga tipak ng semento. Dinala siya sa ospital matapos magtamo ng bukol sa ulo at mga sugat sa kanang balikat at kaliwang paa ayon sa pulisya. Wala pa siyang pahayag. Kinordon ng mga otoridad ang lugar para sa kaligtasan ng mga dumaraang residente at motorista. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng supermarket. Ayon sa pulisya, nangako ang pamunuan ng supermarket na sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang lalaki na nahulihan ng baril na may kargang mga bala sa labas ng isang kainan sa Quezon City. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni James Agustin. Tinawag ka sa amin ha, tinawag ka ha. Matapos makatanggap ng tawag mula sa Hotline 122, rumisponde ang mga pulis sa labas ng isang kainan sa Barangay South Triangle, Quezon City. Inabutan nila nakaupo ang 19 anyo sa lalaking inireklamo ng isang concerned citizen dahil nakitaan umano ng baril. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang lalaki kaya siya inaresto. Sinabi yung description ng tao na umaaligid dun sa area. Tapos nung nag-responde yung police, same description nung taong binigay and sinita, then yun na yun, aresto siya. May dalang sling bag and doon nakita yung baril and may bala pa siyang kasama. Nakakuha ang kalibre 45 baril na kargado ng 3 bala. Ayon sa pulisya, inaalam pa nila kung nagamit ito sa ibang krimen. Ito turn over namin yan sa forensic group para sa examination. Then nag-request na din kami ng verification doon sa FEO kung meron ba talaga siya talagang lisensya or authorized ba siya maghawak ng baril. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong sa Kamuning Police Station. Sa record ng pulisya, dati na siyang naaresto dahil sa pagnanakaw. Kalalayan lang din niya nitong Hunyo dahil sa pagsusugal. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pagtitipon sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio. Kausapin natin si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rabi, sa ating mga nakikinig. Ano po yung crowd estimate nyo sa pagtitipon sa People Power Monument at sa may Liwasang Bonifacio kung meron? Dito lang kami sa Quezon City, nasa PPM ako at the moment. Siguro, hindi nalalampas ng 10,000. Between 9,000 to 10,000 ang crowd estimate namin ngayon. Dumadami po ba sa inyong obserbasyon?
Apparently may mga na-traffic kasi may naglalakad pa papunta rito. Tumbong Quezon City, halos traffic na kami, especially rito sa area ng EDSA. Meron ho ba nakipag-ugnayan sa inyo mula sa kinatawan ng INC o dun sa organizer nitong rally? Negative, wala nga permit to, Rafi, kaya yun ang nagiging issue eh. Pero kausap na namin yung police, hindi naman outright i-disperse to, pero may pag-uusap na. Kasi ang problema namin, ang challenge talaga, hindi naman sinabi kung hanggang kailan to. Kung hindi Yun po ang outright problema. kung hindi po outright na i-disperse, ano pong abiso nyo sa mga motorista dahil talagang sarado na yung EDSA sa aming monitoring? Ano po ba yung sitwasyon ngayon doon? Oo, sa ngayon, Rafi, gusto ko, kung pwede, mga kasama natin na wala namang business dito sa area na to, wag na munang pumunta and avoid EDSA. Both ways, northward at southward, dahil sarado na nga eh. Kumusta naman po yung pagpapanatili ng peace and order situation dun sa area mula dun sa gitgitan kaninang umaga? Yun lang ang naging issue natin kaninang umaga. Naayos naman yun. Apparently may nasaktang pulis at merong hinuli na mga member ng INC. Pero iniimbestigahan ngayon. Hindi pa namin alam kasi QCPD ang nag-handle ng issue. Pero sa ngayon, medyo okay naman tayo. Yung pagharang po ng mga bus sa mismong EDSA, ano pong reaction dito ng Quezon City government? Yun nga yun ang inusog nga ng pulis natin kasi kanina nga tumago sila sa bus carousel area. So pati yung bus carousel nasarado, ginawa ng QCPD ngayon, inusog nila yung mga bus. So na-free up natin tong northwards na bus carousel. Safe to say hanggang hapon na po ba ito? Ano kayang magiging outlook po rito? Yun ang problema namin, Rafi. Walang timeline eh. Hindi namin alam kung ano oras at kailan sila magtatapos eh. Apparently, merong chismis na magka-camp out. Kung ako naman, i-discourage ko kasi ang maapektuhan naman yung mga hindi kasali sa rally, yung mga motorists natin na nagtatraverse ng EDSA. Wala naman silang insurance sa pinapanawagan nila. Naglabas po ng statement ang INC spokesperson pero wala ho ba nagpupunta sa opisina ng INC para makipag-usap patungkol dito sa nangyayaring kilos sa protesta dyan sa People Power Monument? Rafi, may attempt pang LGU at saka yung kapulisan natin. Kasi nga ang gusto namin, kahit wala pa siyang permit for the meantime, occupy nila yung White Plains natin para malibre yung EDSA. Both ways, para lang yung traveling time maiksi ng konti. Sobrang traffic natin ngayon, Rafi. Mukhang talagang maximum tolerance po ito kasi ordinarily, para ipapagilid po yung mga protesters, hindi ho ba? Para hindi maharangan yung traffic. Pero sa ngayon, talagang nakikipag-negosasyon lamang po kayo. Rafi, actually ito, pulis ang on top ng negotiation ngayon. Kasi kami rin, ang gusto namin, merong malayang pamamahayag. Pero dapat naman yung ibang hindi na ikasali, huwag naman maapektuhan. Nabanggit nyo po, may mga naglalakad pa. Saan po galing itong mga to? Napapunta dyan sa EDSA People Power Monument? Galing sa North EDSA. Pailan-ilan naman. So ako, ang feeling ko, baka sila yung na-traffic, naglakad na sila papunta dito. Pero konti-konti na lang, trickle-trickle na lang kung dumating. So inaasahan pong dadami pa. Pero paano po yung kaayusan doon sa paligid po nitong EDSA People Power? Kasi kumbaga, hindi lang dito sa area na sila, hindi ba nag-spill over na sila sa mas malawak pang lugar? Yes, ang QCLGU, meron kaming dineploy na 200 para tulungan to. Maliban pa yung sa traffic natin, ibang deployment yon. Ang pulis natin, napakarami na rito, kaya yung peace and order na may maintain naman natin. At augmentation kami at tumutulong kami sa kanila. Ano ang panawagan nyo sa ating mga kababayan? Nabanggit nyo kanina, iwasan na yung EDSA para sa mga motorista. Pero para sa ating mga kababayan po sigurong curious dyan sa nangyayari, dyan sa EDSA People Power Monument. Sa mga kababayan natin, huwag naman kayong mabahala. Alam mo, ang gobyerno on top of everything, especially yung QCLG at saka pulis natin dito sa Quezon City. Iniiwasan din naming magulo. Meron kaming maximum tolerance na pinaiiral. And one thing more, kung wala naman kayong business dito sa area nato and going to Makati halimbawa, Manila, passing by EDSA, iwasan na muna natin. Makiramdam na lang mo tayo. Magkakaroon kami announcement kung maluog na traffic dito. Tsaka na tayo lumabas. Yun lang, Rafi. Para sa mga mamamayan natin nakikinig. Opo, may paliwanag ho ba bakit pati yung southbound lane ay naokupuhan? Kasi ordinarily, pag may mga rally dyan, yung northbound lane lang, kung hindi ako nagkakamali, yung na-occupy. Pero ganun ho ba kadami yung tao ngayon dyan? Papi, ayokong maging malisyoso, ayokong isipin na deliberate. Pero yung mga
sasakyan nila going to PTM, doon nila ipinarada nakaharang sa gitna Pero yung consolation naman, na control ng pulis natin, yung traffic naman from bus carousel natin southwards, na libre naman. Pero still, ang laking porsyento, siguro mga 4 lanes, 3 to 4 lanes yung naakupuhan ng mga ginawang parking. Doon kami nagkakaroon ng challenge sa video ngayon. May dagdag pong katanungan aking kasamang si Connie Season. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito, sir. Matanong lang po natin, meron ho bang kayong gagawin doon po sa let's say organizer kaya dito ho dahil wala silang permit? Connie, at the moment, hindi na masyadong issue muna yung may permit o wala. Ang gusto namin, tahimik na mairahos na muna nila saka na pag-uusapan. Kasi apparently may violation ng PD 8802 Aha. yung illegal assembly. Saka na natin pag-uusapan yun. For the meantime, gusto namin tahimik, walang gulo, at maiayos natin ang traffic. Doon na lang muna kami, Connie. Okay, meron ho ba kayong naging siguro lapse kaya on the part siguro ng PNP o kaya sa inyo po sa DPOS dyan sa QC? Yes, Or tama yan. nauliligan nyo ho ba ito ng mas maaga kaya? Yeah, oo. Yes, go ahead, General San Diego. General? Kaya pati police. Yeah, go ahead. Okay. Okay na? Aha. Yung maaga naming nalaman to, ang aga namin nag-deploy, ang police also, bago mag-12, nandito na Hindi namin anticipate na ganitong karami at saka marami silang sasakyan na gamit. Kaya apparently nabigla rin kami, kaya hindi masyadong na-address kagad yung traffic issue. But as we speak, sir, meron na ho ba tayong ginagawang augmentation pa dyan po sa QC, maging sa siguro sa iba pa hong bahagi po, lalong-lalo na sa PNP, meron na ho ba kayong coordination with them? Yeah, ongoing ngayon yung rerouting natin at tinaplas na namin sa mga major dailies at saka sa mga broadcast company. Aha. Kasi nga, ayaw naming pumasok sila ng EDSA. Talaga matatrap sila. At katulong na namin yung HPG, yung police, Quezon City, yung traffic natin. We're actually on top. Wala naman problema na ngayon. Sa ngayon, Aha. kung ganito lang karami, kayang-kaya na natin i-handle tong nandito sa QC. At kung ito ho ay magtagal pa, sir, meron pa ho ba tayong gagawin pang additional siguro na mga paraan para at least ma-contain na maging very peaceful pa rin po ito? Dahil kayo na ho mismo nagbanggit, di nyo alam hanggang kailan ho at hanggang anong oras ito? Yeah, yun nga ang challenge natin, Connie. Kailangan na mag-touch base tayo sa grupo na nag-organize nito. Kasi pag sinabi nila yung plano nila magka-camp out, ibang istorya yan, hindi ba? Kailangan natin maraming tao, logistics namin, kailangan dagdagan pa. Aha. So, mas malaking issue, kaya kailangan mag-usap-usap kami. As much as possible, gusto naming i-discourage. Kaya lang, sinabi mo, pag gusto nila talaga ituloy yung plano nila, kailangan mag-usap-usap kami. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi. Thank you, Connie, Rapi. Thank you sa inyong lahat. Salamat po. Yan po naman si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Samantala, silipin naman po natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na nagkaroon din po ng pagtitipon ngayong umaga. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, nandito pa rin sa bahagi ng Liwasang Bonifacio dito sa Manila ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang programa. Sa taya ng Manila Police District, higit kumulang 400 tao ang dumating dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para sa kanilang programa. Pero ayon sa aming mga nakausap dito ay umabot daw sa 1,000 ang kanilang kabuang bilang. Karamihan sa mga nandito, Connie, ay mga taga Manila, bagamat meron mga nagsabing galing din silang Cavite. Ayon sa MPD, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula magdatingan ang mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. Pero ayon sa ilang aming mga nakausap na relista, ay nagpunta na ang marami sa kanilang mga kasama sa EDSA at patuloy sila nag-aantay sa mga magiging susunod na direktiba sa kanila. Kinumpirma ni INC spokesperson kay Edwil Zabala na mga member ng INC ang ilan sa mga dumalo sa pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Narito naman na Connie ang naging pahayag ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines hinggil sa pagtitipong ito. At ito namang Liwasang Bonifacio ay Freedom Park ng lungsod ng Maynila.
at na meron silang programa doon at sa part ng police, nandun lang yung police natin para bantayan lang yung kaayusan, katahimikan at katatagan. Wala tayong gagawing pagpigil sa kanila dyan. Sa ngayon, Connie, marami dito sa ating mga nakausap nga ay nasa ilalim ng mga puno dahil nga sa mga manakanakang pag-ulan dito sa ating lugar. Pero sa kanilang pagpahayag kanina ay patuloy daw sila na mag-aantabay sa mga susunod na kanilang mga gagawin. Sa ngayon, Connie, dito sa aking likuran, meron tayong makikitang isang malaking stage na mayroong LED screen at mayroong mga speakers na nakalagay na. Kaya ay naasahan natin na magkakaroon pa rin sila dito ng mga pagkilos at programa at yan ang ating tututukan ngayong araw. Connie. Maraming salamat, John Consulta. ₱12 kada kilo ang rollback sa LPG. Ibig sabihin, 132 piso ang tapyas presyo sa 11 kg na LPG tank. Ipinatutupad ang rollback ng Petron at Regasco. Ang bawas presyo ay resulta raw ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa global market. Epektibo naman po ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may rollback na 1 peso and 16 centavos o price hike na hanggang 84 centavos sa diesel. Depende po yan sa brand at lokasyon ng gasolinahan. 10 centavos na bawas presyo o dagdag na hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may 78 centavos na rollback o price hike na hanggang 1 peso and 22 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa global supply at presyo ng development sa krisis sa Middle East. Patay ang isang mangingisda matapos barilin sa Barangay Lucero sa Bolinao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakikipag-inumano ng biktima kasama ang dalawang iba pa nang biglang dumating ang suspect sakay ng motorsiklo. Sinigawan daw ng gunman ng grupo, nagpaputok ng baril at saka mabilis na tumakas. Tinamaan sa leeg ang biktima. Nahuli kalaunan ng suspect at nakakulong ngayon sa Bolinao Police Station. Nahaharap siya sa reklamong murder. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ang suspect, pati ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Update po tayo sa lagay ng panahon. Makakausap po natin si Benison Estareja, weather forecaster ng Pag-asa. Kamusta po ang pagbabantay, sir, natin sa low pressure area? At magiging bagyo po ba ito? Ma'am Connie, sa ngayon po ay low pressure area pa rin itong minomonitor natin at huling namataan po kaninang alas 8 ng umaga sa coastal waters ng Romblon. At inaasahan po within the next 12 hours o simula ngayong tanghali hanggang mamayang gabi ay babagtasin po nito ang natitirang bahagi po ng Mimaropa plus salawigan po ng Batangas. Ito yung mga areas na possible po magkaroon ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings within the next few hours. Actually, meron po tayong yellow warning na nakataas na. Dito po sa may Quezon, sa may Eastern Batangas, ganyan sa Oriental at Occidental Mindoro, dito rin po sa may Romblon. Magpapatuloy po ba itong masamang lagay ng panahon po natin, no? Particular na, kanina pa umaga pa, malakas pa rin yung mga ulan, pabugso-bugso. Yes po, we're expecting na bukod dun sa mga may heavy rainfall warnings, other areas po sa Central Luzon, Calabarzon, dito rin po sa Metro Manila, paminsan-minsan may mga pagulan tayo, rest of Mimaropa, Western Visayas. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming information na yan. Salamat din po. Yan po naman si Mr. Benison Estareja ng Pag-asa. Inaprubahan na po ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang pinakamataas na dagdag sa rehiyon sa kasaysayan. Sa dalawang tranche daw ito ipatutupad. Epektibo simula sa July 19 ang 60 pesos hanggang sa January 20, 2027 ang natitirang 25 pesos. Dahil dyan, magiging 743 hanggang 780 pesos na ang daily minimum wage sa Metro Manila. May realization si The People Have Spoken host Heart Evangelista kasunod ng kanyang pagkaka-ospital. Sa kanyang Instagram story, sinare ni Heart na isa ito sa hardest wake-up calls sa kanyang buhay. Paalala niya, health is wealth.
Magkatrabaho na raw siya to make herself happy at hindi para sa approval ng iba. Hindi isinapubliko ng aktres kung ano ang kanyang sakit. Ang caption niya sa story, and I quote, "My kidneys are happy again." End of quote. Pinasalamatan niya ang medical team na tumutok sa kanyang paggaling. Nagpasalamat din siya para sa lahat ng messages, food at flowers na ipinadala ng kanyang friends.